Hi! Try natin tong i-voice over. Ayan nga at maaga kaming gumising para sa preparation ng United Nations ng aming nag-iisang unika iha. Ayan, halata pa nga sa pag-inat ng aking asawa. I-rewind nga natin. O diba, parang napilitan pang gumising, inat na inat. Antok yarn. So ayun nga, dali-dali ko nang minake-upan ng aking anak kasi mag-aalas 7 na at malilate na naman siya. At hindi na bago yun. Ayan, disclaimer lang, hindi ako magaling mag-makeup. Pero sinusubukan ko para sa aming dalaga. Danas ko kasi yun yung a-attend sa event ng school tapos walang makeup. Hirap. Maghihintay na matapos yung kaklase para makahiram. Kaya nung nagkaanak ako, nag-invest talaga ako sa makeup. Wow! Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako marunong mag-makeup sa sarili ko. Buti na lang tuwan-tuwa yung anak ko pag napag-eksperimentuhan ko yung mukha niya. Perfect! O diba, flinex pa. Ayan, tamang pampupula lang sa labi, sa pisngi, sa mata, okay na yan, goods na yan. Sabi nga, at the end of the day, mukha mo pa rin ang magdadala. Diba? Ayan, so dahil okay na nga yan, tamang ligpit na ako ng mga makeup ko. O diba, may pa-spray-spray pang nalalaman. O sige anak, i-aura mo yan. At ayan nga, nagbihis ng aking anak, sinuotan na siya ng sapatos at petticoat ng kanyang tatay. Actually, yung damit na yan, sinuot niya pa yan nung kinder siya. Thankfully kami na inahi pala yan para lang mag-fit sa kanya nung kinder siya. Kaya, nung tinastas namin, ayun, nagkasya ulit sa kanya. Kahit grade 2 na siya. Buti na lang pala in-adjust ng mananahi. Kasi kahapon, nung sinubukan namin siya, naku, magmumukhang backless talaga sa anak ko. E napansin namin na may tahi. So, trinay namin tastasin at ayan nga, nagkasya sa kanya. Pinasuot na namin kasi baka next year hindi niya na masuot. Sayang naman. That's right! Ayan o. So, kunwari tumutulong-tulong pa yung asawa ko dyan. Kunwari lang para makita sa video. Ayan. So, napansin ko nga yung headdress niya. Nagkulang ng isang ipit. Kaya pala, hindi maganda yung pagkakapatong sa ulo niya. So, kumuha ako ng isang ipit niya. Tinanggal ko yung parang clip. Tapos, ididikit ko dyan sa headdress niya. Pinasuyo ko na lang sa asawa ko. Trinay ko ng hairpin pero hindi talaga kaya eh. Kaya sabi ko, manghiram ng stick glue para idikit yung isang clip doon para mas maganda yung kabit niya sa ulo. Ayan, pasayaw-sayaw na siya. Ayan, pinaupo ko muna siya para hindi maglikot-likot at baka masira naman yung buhok na ginawa ko sa kanya. Grabe ang buhok ng anak ko, hindi na kailangan ng wig. At ayan nga, dumating na yung pamangkin ng asawa ko. Pinahiram ko yung damit ng anak ko na ginamit niya nung character parade. So, sa tingin ko kasi pwede naman to sa Japan. Kaya sabi ko, ayan, mag-Japan ka. Pang Japan ba yan? Basta may suot, okay na yan. Parang nakakalungkot kasi kapag, alam mo yun, yung may event sa school tapos wala ka or nanonood ka lang. Kaya kung meron kami, kung pwede namang ipahiram, hindi ipahiram. Minsan na rin naman kaming bata na nainggit sa mga kaklase dahil mga kaklase nakakasali. Ayun, so pinakita ko nga yung clip na ididikit doon sa sombrero ng anak ko. Headdress. Ayan, ano nga kasing character nga iyan? Nalimutan ko kung ano yung character na ginaya ng aking anak. Basta yung may kagat-kagat yun na kawayan. Ano man tong asawa ko, daan ng daan. Kala mo naman kalaki naman ang tiyan. Ayan nga. So, nag-iintindi kasi kami dyan ng sombrero. So, ayan, kinuha ko yung wig kasi napakanipis ng buhok nitong batang to. Tapos, inayos ko lang ng kaunti yung kanyang buhok kasi ang laki nung tali na nilagay. So, hindi ko mailagay yung wig. So, ayan, clean up ko na yung wig. Para naman, ayan, magkaroon ng volume. At yan, meron nga ako dyang pang design sa buhok. Yan, sinubukan ko ilagay dyan sa tuktok. At ayun,
hindi siya maganda. Parang hindi siya dyan. So, ayan, tinuruan pa nga ako ng anak ko, 'di ba? Nagmamagaling. O, ikaw na. O, sige, harang mo pa yung likod mo para hindi makita yung video ko. Ayan. So, ayun nga. Maganda. Maganda siya. Kaso, dahil sa tipis ng buhok niya, gumagalaw. Ano ba yung daan naman to? Late reaction yarn. Gumagalaw yung stick. Ayan, kaya yung ginawa ko, nilak ko yung stick gamit yung Sanrio sa pinakabuhok niya bago ko ilagay yung wig. Ayan, para hindi siya galaw ng galaw. Yung isang kapatid ko naman, pasimple. Alam naman nagbibideo ko dyan, talaga umupo. Gusto din ma-expose sa video. Dumating na nga si Tia, kaya patayin na natin yung video, nakakahiya. Bye-bye!